Okay, good afternoon po sa ating lahat since mag-aalas 12 na po ng tanghali. So, sa ating pong panahon ngayon, church age na po, kahapon po since I guess, since 2 days ago, marami na po akong nakita na mga news na nag-i-escalate na po yung tinatawag nating war dito sa Middle East, no? Parang nakikita ko gantihan na lang ang mga nangyayari ngayon. At syempre, sa lahat naman ng bagay na to, uncertain pa rin talaga yan kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Pero may mga events tayong alam na magaganap. Okay? Syempre, ang pinakaabangan natin yung rapture of the church. No? Ito po yung talagang pinakaabangan nating mga church age believers. Tayo po yon. At ang magliligtas po sa atin para sa kapighatian na yan ay walang iba kundi ang rapture of the church. So, nuclear war po kasi is something na hindi pwedeng maganap hanggat hindi lumalantad yung tagapamagitan o yung tagapagpayapa ng situation. Merong isang mamamagitan, merong isang tagapamayapa na lilitaw. Kung tawagin natin siya, marami tayong pangalan na pwedeng ikapit sa kanya. Man of sin, man of lawlessness, at syempre ang pinaka-popular nga po yung Antichrist. At lahat po ng yan ay magaganap po. Ngayon, kung talagang titigtigan po natin yung escalation ng grabe po, gantihan na po ang nangyayari. Tapos nandiyan na po yung Russia na parang nagbanta rin po sa Estados Unidos. Kahapon, London, UK, sumali na rin po yata sa giyera na ito, no? So, hindi po natin alam lahat. Pero kung Kristiyano ka, alam mo ang mga events na susunod sa prophecy, sa eschatology, hindi ka magugulumihanan, hindi ka malilito. Yun ang importante when you focus, or should I say, when you review this scripture, when you always delighted to read it, di ba? Meditate it and apply it sa buhay mo, hindi ka magugulumihanan, lalo na kung talagang tutok ka, especially nowadays sa eschatology, I mean sa Book of Revelation. Siyempre, yun naman po ang pinaka-main book ng eschatology na ginagamit natin sa mga pag-aaral ng eschatology. So, kung alam mo yung mga timeline ng events na yan, hindi ka malilito, hindi ka magugulumihanan, at hindi ka mag-iisip na nagsimula na yung tribulation. At lalong hindi ka mag-iisip na nagsimula na yung giyera. No, hindi po. Dahil hindi pwede magsimula ang giyera nang hindi lumalantad ang Antikristo. At hindi naman lalantad ang Antikristo kung nandito pa yung restrainer. Siguro naman parang siramplaka na po ako at CD sa inyo. Okay, so, restrainer po ang mga believers na kinaroroonan ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo po ay pangatlong persona ng Trinity. At ito po ay nakadwell sa bawat mananampalataya. Di ba? Nung tandaan niyo yung unang Pentecostes na filled ang mga disciples ng Holy Spirit, may parang dila ng apoy na lumapag sa bawat each of their heads, sa bawat ulo nila, dumapo, no? Ang tila, apoy na dila. Ayun. At alam naman po natin ang nangyari, parang because of that, na nakapagsalita sila ng totoong lengguwahe at tunay na wika ng iba't ibang mga bansa. So, yun po yun. So, yun po ang gusto kong tignan natin dito. Yun po ang restrainer. So, tayo po ang restrainer kasi the moment we got saved, the moment we got born again, accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ang Holy Spirit po, i-deposit na po sa atin. Ibig sabihin, naka-indwell na po sa atin. So, sa araw po ng rapture, tatanggalin po tayo dito. At tayo po yung restrainer. At pag natanggal na po yung restrainer, should I say, sa madaling salita, no, siyempre, pag naalis na po tayo rito, pag tinanggal na tayo ng Panginoong Hesukristo rito, lalabas na yung man of lawlessness. Ayan na siya, ang Antichrist. Okay? So, magandang isipin, naisip ko po kanina, kung may mga pinagdadaanan ng believers, tapos dumating yung rapture, hindi ba ang laking ginhawa? Marami ako naririnig, sana mag-rapture na kasi marami akong
hilahil, kapighatian sa buhay, kabagabagan sa buhay. Ganyan yung sinasabi ng iba sa akin. Sabi ko naman, well, kung meron kang kabagabagan sa buhay, tapos biglang nag-rapture, wow, ang laking ginhawa, di po ba? Tama naman po yan. Malaking ginhawa pag biglang nag-rapture sa kabila ng mga pinagdaraanan mo. So, ang tagapagligtas nating mga Kristiyano dito sa church age ngayon ay ang rapture para maalis tayo doon. Ngayon, yung mga naiwan pa paano? Tandaan po ninyo, may mga magiging mananampalataya puro. Ang tawagan nga natin tribulation saints, right? So, ang magiging tagapagligtas naman nila, yung second coming ni Jesus Christ. Kaya ang buti ng Panginoon, both rapture and second coming, talaga naman pong, di ba? Talagang kontrolado ng Panginoon. Kasi yung mga nahihirapan na born again ngayon sa church age, biglang magra-rapture, laking ginhawa. Doon naman po sa tribulation, mahirap po yung great tribulation, yung mga pupugutan ng ulo, yung mga nakaranas ng kalupitan ng Antikristo, tapos biglang darating ang Panginoong Hesus, second coming yan. Wow, mas malaking ginhawa yun sa pakiramdam nila kasi wow, because Jesus dumating na. Pero maraming iiyak doon kasi sabi ng Zechariah chapter 14, yung mga Hudyo na dadatna ng second coming ng Panginoong Hesus mismo, makikilala nila si Jesus, ikaw pala ang aming Mesiyas. Kaya doon pa lang, tatanggapin na nila si Jesus. Doon pa lang pag-ano nila. Maniniwala na sila kay Jesus. Yun po ang purpose din ng second coming. So, both sa church age at saka sa tribulation, ililigtas si Jesus ang mga saints niya, ang mga mananampalataya niya. Pero mas maganda pong maligtas dito na po sa church age kasi rapture na po ang katapat natin. Napakaganda po. Hinihintay niyo na po ba muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Excited na po ba kayo? Well, ang escalation po ng giyera ay araw-araw pong yes, talaga naman po. Kaya ako naniniwala ko anytime dadagitin na tayo ng Panginoong Jesus. God bless.